Kinabukasan ay nakapagdesisyon akong umuwi dahil sa pakiramdam ko. Habang nandito kami mas lalong nanganganib ang buhay naming mag-ina. Nagtalo pa kami ni Gabriel dahil gusto niyang umuwi kami ng mansyon. Ayoko naman dahil ayokong makita ang kanyang ina. Pero tumawag siya mismo na doon kami umuwi. Pati na si Jericho at Odette. Napairap si Odette sa kawalan at nang marinig niya sa kabilang linya ang ina ni na Gabriel at Jericho. Hindi rin kasi sila nagkagaanan ng loob noon. Sabi niya, kaya mas pinili niyang umalis noon. Nagdadalawang isip ako kung sasama ba kami. Pero natatakot rin ako para sa kaligtasan ng anak ko. Love, please just go with me. I will protect you. Kahit sino pang gustong manakit sa'yo. I talked to mom before I look for you. Pinaglaban kita sa kanya. At gustuhin ka man niya o hindi, wala na siyang magagawa doon. Napabuntong hininga ako at hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Sumasama na naman ang pakiramdam ko. Akala ko ba sa bahay mo tayo? Sabi mo kagabi doon tayo dederecho. Inis kong sabi sa kanya. Love, kung tumawag si ma'am na nakikiusap na gustong makita si Dexter, doon tayo dederecho. But look, I want you to get along. To ask for the blessing from her. Blessing? Mag-aaway lang kami ng iyong mama, Gabriel. Angil ko sa kanya na siyang kinatitig niya sa akin. Daddy, Mama, huwag kayong mag-away. Nagulat ako nang magsalita si Dexter sa backseat. Nakalimutan kong nandyan pala siya sa likod. Inihinto saglit ni Gabriel ang sasakyan at bumaling sa anak. No son, we're not. We are just talking. Gusto mo bang makita si Grandma? Napatingin ako sa labas at napairap nang wala sa oras. Pero natigilan ako nang may nakita akong mga mangga sa gilid ng daan. Of course, Daddy. I miss her. Pupunta ba tayo sa kanya? Yes, kung okay lang kay Mama. Wife, saan ka pupunta? Hindi ko siya sinagot at agad akong bumaba ng kotse. Naglakad ako ng ilang metro at pumili ng mangga na hindi pa masyadong hinog. Manang, 1 kilo nga po ng mangga. Sabay turo ko sa mangga. Sa gilid nun ay grapes at orange. Hindi pa ito masyadong hinog, ma'am. Pero pwede na ito bukas o di kaya sa susunod pang araw. Ay, okay lang po. Mas gusto ko yan. Wipe, tabi! Napakunot noo ako at napalingon. Tila nag-slow motion ang lahat ng may nakita kong sasakyan na humahangos papalapit sa akin. Hindi ko na malayang nabitiwan ko yung bit-bit kong mangga. Napapikit ako nang marinig ang malakas na pag-ugong ng busina sa kung saan. Ramdam ko na lang na bumagsak ako ngunit may nakapulupot na kamay sa tiyan ko. Wife, are you okay? Unti-unti akong dumilat at nakita ko si Gabriel na alalang-alala yung mukha niya. Hindi ka agad ako nakapagsalita nang makita ang sugat sa siko niya. Agad niya akong niyakap at paulit-ulit kong narinig ang galit niya. Napatitig ako sa mga panindang mga prutas na kumakalat sa gilid ng daan. Halos lahat ng mga tao ay nakatitig din sa amin. Pinatayo ako ni Gabriel at nanginginig na naman ang mga tuhod ko. What happened? Nag-aalalang tanong ni na Jericho at Odette nang madatnan kami. Gabriel, si Dexter. Yun agad ang naitanong ko sa kanya. He's on the car. Come on, let's go. Nagmamadali ring sabi niya. Kahit nangihina ako'y pinilit ko ring maglakad habang hawak-hawak niya yung braso ko. Napaiyak na lang ako nang madatnan ng anak ko na umiiyak sa loob. Napayakap ako sa kanya. I'm sorry, anak. Sorry. Mama, I saw you. That car almost hit you. Napatingin ako kay Gabriel na napahilamos ng muka. Hinawakan niya ako sa pisngi at niyakap ulit. God, hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. I really can't. Sorry, love. Gusto ko lang sana bumili ng mangga. Shh, it's not your fault. Stop crying. All we have to do is to be careful. May sumusunod pala sa atin ang hindi ko namalayan. Gabriel, I called Romel para mahanap ang sasakyang sinabi ng Ali sa akin yung plate number. Thanks, umalis na tayo dito. And please, contact my head bodyguard Jericho na sumunod sa atin pa uwi ng mansyon. Alright, ako nang bahala. Marga, are you okay? Mahina akong napatango habang nakayakap kay Gabriel. Marga, wala bang masakit sa'yo? Tanong ni Odette at agad akong umiling. Agad na pumasok ng driver's seat si Gabriel at sumunod din sina Jericho sa amin. Ilang minuto ang nakalipas ay may maitim na van ang nag-overtake sa amin. Agad akong pinanlamigan at napalingon ako sa likod. Nakasunod pa rin yung sasakyan ni Jericho. Ngunit may 2 maitim na van din na nakabuntot sa kanila. Love,
Kinakabahan kong tawag sa kanya. Don't worry, love. That's my stuffs. Sumandal ka muna. Take a rest. May masakit ba sa'yo? Tanong niya sa akin habang pasulyap-sulyap siya sa rearview mirror. Para naman akong binunutan ng tinik nang sabihin niya na mga tauhan niya palang nakasunod sa amin. Okay lang ako. Medyo nahihilo pero huwag kang mag-alala. Walang masakit sa akin. I'm glad to hear that. Panay tingin niya sa akin sa salamin. Nandito pa rin ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan manganganib ang buhay namin. Napakawalang puso talaga ng Trina na yon. Alam kong siya ang nasa likod ng mga nangyayari ngayon. Hindi ko na malaya na nakarating na kami sa mansyon. Ang bigat ng mga paa ko habang papasok kami ng pasilyo. Ayoko na sanang bumalik pa sa bahay na ito. Pero isinaalang-alang ko ang lahat para sa aking anak. Kaya kong magtiis, ngunit hindi ko alam kung ano na naman ang kahihinatnan ko dito. My grandson! I missed you! Grandma! Me too! Nag-iwas ako ng tingin nang magkasalubungan sila ng yakap ng aking anak. Maya-maya ay napatingin siya sa amin. Saglit kaming nagkatitigan at siya rin ang mismong nag-iwas ng tingin, which is nakakapanibago. Naiilang pa rin ako sa kanya, at baka hindi na talaga mababago yung nararamdaman kong ito. Ngunit ganoon na lang ang pait na naramdaman ko nang makilala ang taong lumabas mula sa isang pinto. Oh, hi everyone! Tita, ready na po ang lunch. Guys? Saglit akong napatingin kay Gabriel dahil nandito ngayon si Jana at hindi na maganda ang timpla ng sikmura ko. So, come on. Halina kayo, let's eat together. Sabi ng ina nila. Nagkatinginan kami ni Odette at nakita kong napairap siya sa kawalan. Mabigat na mga paa ko papuntang dining room. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko at kita ng mga mata ko kung paano napatitig si Jana sa amin. Nakaupo siya sa mismong tapat ni Gabriel at animoy nagpapapansin siya ng todo rito na siyang ikinairita ko. Mukhang nagpapa-impress siya. At parang nakikita ko si Trina sa mga galaw niya. Here, I cooked that one. Try mo, Gabriel. Nagpanting ang mga tenga ko dahil sa ginawa niya. Nilagyan niya kasi ng ulam ang plato ni Gabriel. Napatingin siya sa akin. At nakita kong napalunok siya nang masama ko siyang tiningnan. Dahil para namang kakainin niya rin yun. Stop doing that. I'm capable to feed myself. Sabi niya sa babaeng nasa harap niya. Nagngingit-ngit na mga ngipin ko nang marinig ang tawa niya sa kabila. Oh, you're too serious para namang wala tayong pinagsamahan dati. God, Gabriel. 3 years naging tayo kung hindi ka nga lang inagaw sa akin ng ahas. Para namang may nahati sa tenga ko nang marinig ko yung sinabi niya. At alam ko naman kung sinong pinariringgan niya dahil sa akin lamang siya nakatingin. Enough! Stop reminiscing those moments. Tapos na ang lahat ng yon. Sabat ni Gabriel kay Jana. Pero hindi pa rin bumaba ang init na nararamdaman ko sa loob ng puso ko. Excuse me. Correction. Hindi ako nang agaw. Para sa kaalaman mo, kapatid mo ang tunay na ahas. Dahil gusto niya kayong sirain noon. Enough! Have you not been taught good manners in the face of food? Pinapunta ko kayo para magkasama tayong kumain. Hindi para magtalo. Sabat ng ina nila sa pinakadulo ng upuan. Nagtagisan kami ng tingin ni Jana. Kung inaapi lang nila ako noon, pues hindi na ako papayag pang gagawin nila ulit yun sa akin ngayon. Sinasabi ko na nga ba at hindi magandang maabutan ko sa bahay na ito. Wika ko sa sarili. Alam ko naman na dati pa lang ay may malatrina na ang ugali ni Jana. Yun bang may pagkamataray, pero mas malala nga lamang si Trina. Kaya niya nga sirain ang relasyon ng kapatid niya kay Gabriel noon dahil sa inggit. Pero kapag ginawa niya rin sa akin yun, doon ko talaga ilalabas lahat ng galit na nararamdaman ko sa kanya. I'm sorry, tita. I didn't mean to be rude in front of food. Animoy anghel na sabi niya. Iba na kasi ang nasa isip ko kung bakit nandito siya ngayon. Akala ko ba nakapag-usap na sila? Ano yun? Naghahabol ulit? It's okay. Kumain na lang tayo. Sabat ni Madam Isabel. Anyway, Jana. Total nandito ka rin naman, we have to talk after this. Gabriel said using his cold tone. Napatitig ako sa pagkain dahil naiinis na naman ako bigla dahil sa sinabi niya. Usap tungkol saan? Huwag niyang sabihin at iinsultuhin niya na naman ako sa mismong harap ko. Huwag na huwag lang siyang magkakamali dahil talagang aalis ako kasama ang anak namin. About what, Gabriel? Actually, may sasabihin din kami ni tita sa'yo. Ngumiti pa talaga si Jana ng ubod tamis. You have to cooperate on finding your sister. Bigla na lang nag-iba yung itsura niya at napatango.
Okay, no problem with that. I will cooperate then. Uminom ako ng tubig at nakatitig lamang ako sa pagkain at sumubo. Talagang dapat ka makipag-cooperate, Jana. Sobrang nasasama ng ugali yung kapatid mo. Sabat ni Jericho sa kabilang upuan. Oh well, let's talk about it later. Kahit kapatid ko siya, hindi ko naman siya kakampihan kung may nagawa siyang kasalanan. But for now, wala pa akong alam, tsaka hindi kami magkasama. Maarte niyang sabi. After namin kumain ay dumiretso kami sa sala. Nandun na rin ang private investigator na inutusan ni Gabriel. Umalis din siya agad nang may iniabot siyang envelope. Ngunit ang sabi ng investigator ay hindi nila ma-detect kung nasaan na siya ngayon. Tanging ang mga evidence lang ang nakuha nila na siyang nasa likod ng lahat ng nangyari mula kahapon. At pati pala ang ibang police officers ay accomplice niya sa mga kasamaan niya. Kaya pala nakatakas ang tumangay kay Gabriel kahapon. Okay, now I want you to be fired all police officers on duty yesterday. It's up to you to file a lawsuit to make those who were beaten up remember. Just call me for the updates. Galit na sabi ni Gabriel saka ibinaba ang phone niya. God, nasa na ba kayo? Muntik nang mapahamak ang apo ko. Mom, will you please? Walang gustong mangyari yon. Let's move on to that incident. All we have to do right now is hanapin si Trina. Dahil baka hindi lang yun ang gagawin niya sa pamilya natin. Ikaw, Jana, baka nandito ka para magmatsyag. Tanong ni Jericho sa kanya. Please don't think negative about me, Jericho. Kaya nga ako nandito para tumulong, okay? Now I get it. Hindi kami okay ng kapatid ko. Itinakas niya lang ang ilang milyon sa kumpanya. That's why hinahanap rin siya ni na mom and dad. And hindi ko alam na may ginagawa pala siyang katrayduran pati sa inyo. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya. They were related after all. I'm just saying, Jana, magkapatid pa rin kayo. Yeah, anyway nagbago na ang isip ko. Dahil kahit saan pa siya magtago, hahanapin ko siya. What else are you doing here? You can leave, please. Sabi ni Gabriel sa kanya na siyang ikinainis ng mukha niya. No, son. We need her. We need Jana. That's why gusto kitang makausap ng masinsinan. About what? Pero imbis na magsalita ay napatingin ang ina nila sa akin. Saglit lang yun ngunit hindi ko maipaliwanag yung gusto niyang iabot sa akin. No, not here. Can we go to my office? Tayong tatlo lang. Saglit na natahimik ang lahat. Bakit silang tatlo lang? Tungkol saan? At bakit parang ayaw niyang marinig namin? Na ayaw niyang marinig ko? No, pwede mo namang sabihin yan ngayon, Mama. Matigas na sagot ni Gabriel. No, if I said that we have to talk about it in my office, susunod ka sa akin. Understand? I'm not a robot. You can say it here. Bakit doon pa? Masungit na tanong niya. Oo nga naman. Para namang ibang tao kami. Sabat ni Jericho sabay tawa niya ng mahina na tila ng iinsulto. Isa ka pa. Hindi ko kayo pinalaki para lang sagot-sagutin niyo ko. I am still your mother. Galit na sabi ng kanilang ina. Nagkakaganyan lang naman kayo dahil sa mga babaeng pinipili niyo sa buhay. Just say whatever you want to say, Mom. Kahit kailan naman hindi ka naging supportive sa amin when it comes to our own decision. Sabat ni Jericho sa ina. And I swear, hindi masamang tao ang pinili kong babae. I thought you already understand about my decision. That's why I ended up here. Gusto niya lang yata akong insultuhin. By the way, we're going. Malamig na sabi ni Gabriel at madilim na ang mukha niya. Walang aalis. God, will you please? Makinig kayo sa akin kahit ngayon lang. Napuno ng katahimikan ng buong sala at kahit ako'y gusto ko na ring umalis dito. God, twins, babagsak na ang kumpanya na iniwan ng dad nyo. And only the both of you can save this. Please, nakikiusap ako, son. Parang hindi na siyang Madam Isabel na nakilala ko nang sabihin niya yon. Gusto ko tuloy matawa dahil kayamanan lang din naman palang magpapahina sa kanya. Mahirap pala kapag isa kang taong born with a golden spoon. Straight to the point, Mom. Sabat ni Jericho sa ina. Remember the partnership of your dad's business and Jana's parents. Pabagsak na ang company and billions of money ang mawawala kapag hindi ito naagapan. And so, let it be. Magpahinga ka na sa kaka-businesswoman mo, Mom. You don't understand it, Gabriel. Nangako tayo sa dad mo noon, right? Hindi natin pababayaan ang pinagmulan ng angkan nila kahit anong mangyari.
I got your point, Mom. And I will not cooperate. Nagalit ang mukha ng ina nila pagkatapos niyang sabihin yon. And why not? Come on, iba naman ngayon ang sitwasyon. Dati pa yan, and look, I already have a son. At magpapakasal na kami ni Marga. Hindi ko naiintindihan ang punto ni Gabriel. Kung ano nga bang dapat mangyari dahil sa problema tungkol sa company nila. Gabriel, I'm sorry for interrupting, but we understand you, okay? But don't worry, that's why I'm here, because I am willing to help. Tumigil ka please, Jana. Really? You're willing to help? Wala nang silbi pa ang kasunduan na yan noon, because we already broke up a years ago. Why in the sudden? Naguguluhan na ako sa mga sinasabi nila at hindi ko alam ba't kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan. Son, listen. This would be only a fake marriage. Kailangan lang ituloy ang kasunduan ng mga grandparents nyo so that maisasalba ang bawat kumpanya. Did you get it? Parang pinalamigan ako ng kamay nang marinig ko ang salitang fake marriage. Anong marriage ang sinasabi nila? Kahit pa nasabihing fake ay kasal pa rin yon kung sakaling ang matuloy yon. Ang kasal ay sagrado at hindi yun binibiro. I can't. Kahit ano pa ang pinagkasundoan ng mga grandparents namin. I won't, Mom. Did you get it also? I love Marga. And I will not be able to exchange my son and the one I love just because of the agreement. God, Gabriel, bakit hindi mo ako maintindihan? Fake nga, di ba? Don't worry. Wala akong planong makialam sa inyo. Kahit sa akin ka naman talaga nang galing noon. I am concerned for the companies. At hindi papahayag si Grandpa kapag hindi natuloy. Dahil sinisigurado niyang bago siya mawala ay matutupad lahat ng pinagkasunduan nila. Kahit ako'y nagulat. Dahil marunong din palang umiyak ang katulad niya. God, son, I'm begging you. Do this for the sake of your dad. After that, I will give my blessing to marry the mother of your child. Parang may bumara sa lalamunan ko nang magmakaawa siya sa anak niya. Napatingin ako kay Gabriel, na matigas ang muka at tikom ang bibig, na nakatitig sa ina niyang nagmamakaawa sa kanya. Parang tinusok ang puso ko. Kapag pumayag siya, hindi ko alam kung ano pa at saan pupunta ang lahat. Fake nga, pero paano naman ako? Paano naman kung ma-realize niya na si Jana pala talaga ang gusto niyang makasama sa tanang buhay niya? Paano naman kami ng mga anak niya? Ano ang kahihinatnan ng lahat ng pinaglaban namin para sa isa't isa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.